Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag ko sa iyo kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi," sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa nila kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin, at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham.' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Puri't pasalamatan natin ang napakabuting Ama sa langit dahil binigyan tayo ulit ng pagkakataon na nasapin ang kanyang salita sa magitan ng palatuntunan ito. Ngayon po hingin natin ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng pag-ibig at karunungan upang madaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang salita at mabigyan liwanag sa kanyang mga karunungan at patnubay sa palatuntunan ito. Minamahal naming Ama sa langit, kay pinagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil sa biyayang ibinibigay mo sa amin sa bawat sandali ng aming buhay.
Panginoon, gabay mo kami sa palatuntunan ito upang mapaganilay-nilay namin ang iyong salita at maisagawa ang iyong kalooban. Ito hiniling namin sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, doon sa unang magbasa, ito isa sa mga paborito ko po, ay tungkol doon sa pananampalataya ni Abraham. Alam niyo kasi dahil sa kanyang kabaitan, kabanalan, tuwan-tuwa ang Panginoon. At sa tuwa ng Panginoon, bibigyan siya ng gantimpala. Ano yung gantimpala niya? Padadamihin daw niya ang kanyang anak kasi dami ng bitin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Kasi noong unang panahon, kung marami kang anak, ay naku, swerte yan. Ay kumare, 24 ang anak mo, pinagpala ka ng Panginoon, di ba? Pero ngayon, kung marami kang anak, naku kumare, parusa yan, ang dami niyong anak, no? Pero alam nyo, si Abraham umabot ng 90 o more than 100 at ang kanyang asawa si Sarah more than 60, wala pa silang anak. Kaya sabi niya, ay darling, ano ba yun? Matanda na ako. Ikaw ay matanda na rin, wala pa tayong anak. Pero dumating ang balita, oy Abraham, panahon na. Magkakanak ng asawa si Sarah. Magkakanak na ibog na, hindi magkakanak nga. Nagkaanak nga siya na yun, si Isaac. No? Parang junior yun, no? Alam niyo, among the Jewish people, yung firstborn son ay kasing halaga ng tatay, no? Kaya yung mga desisyon sa pamilya, kinukonsulta na yung panganay na anak. Kaya makikita yung pagmamahal na itinuon ni Abraham kay Isaac, no? Lahat ng kanyang alam, lahat ng kanyang karanasan ay binigay lahat sa kanyang anak. Kaso isang araw dumating na naman ang sugo ng Panginoon. Oy, Abraham, sabi niya, mag-alay ka daw sa Panginoon. Sabi, yun lang pala, name it and I'll give to the Lord. Ang gusto niya yun, si Junior, yung anak. Sabi isang anak niya, matanda, kukunin pa ng Panginoon. Hindi niya maintindihan. Pero yung gusto ng Panginoon nalaman ni Abraham, yan ang gusto ng Panginoon. Siguro sabi sarili niya, sa bagay, si Isaac galing sa Panginoon. Kung gustong kunin na si Junior, sige. Kaya Junior, ano yung halika't papatayin na kita. Kaya papatayin sa ginalawan naman. And the Lord, awat naman. Now, Abraham, ngayon alam ko na ang katapatan mo sa akin. Ngayon, maging ama ka ng pananampalataya ng buong bansa. On the father of faith of all nations. So nakita natin ang pananampalataya ni Abraham. Sa banal na Ebanghelyo naman ay opposite, contrast po. Si Jesus, magandang turo niya sa mga tao at ito po ay pinatunayan ng kanyang mga himala, paggaling sa mga may sakit. Nung sinabi niya na higit pa siya kay Abraham, nung sinabi niya, bago nilikha si Abraham, ay siya na nandun. I am, which meaning Yahweh. Ay sa kanya, hindi sila maniwala sa kanya in spite of his miracles, in spite of his mga turo niya. Hindi na matanggap si Jesus. Mga kapatid, siguro sabi natin, maswerte tayo kasi tayo naniniwala kay Jesus, no? Na siya ang ating Messiah, mananako. Pero mga kapatid, darating ang panahon, gaya ni Abraham, nabibigyan tayong pagsubok, hindi natin maintindihan yung mga kahirapan na dinaraanan natin. Yan ang test, yan ang pagsubok ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin lagi na matatag tayo sa pananampalataya kasi darating ang problema, kuminsan ang hirap-hirap, gaya ni Abraham. Halimbawa, merong kilalang pamilya, binigyan sila 13 anak. When the 13th child ay nasa tiyan ng nanay, yung tatay namatay. Alam nyo, kilala ko yung relative ko ito. Alam nyo, for 3 months ayaw magsimba kasi sila everyday church goer yan. Araw-araw nagsisimba yan. Ang bayan na malapit sa simbahan. Namatay ang uncle ko, ayaw na magsimba. Pero later on, medyo naimas-masa na siya. Tapos slowly, she went back to church. May konting ipon. Mayroong siyang binili na baboy, kinakatayan. Tapos sa every Friday, bibili na naman. Napag-aral yung panganay sa UP, naging lawyer. Until everybody became successful. No? At the end, siya ay Mother of the Year. At sabi niya, ngayon alam ko na ang kalooban ng Diyos kung bakit kinuha ang aking asawa.
At that time, hindi niya nakita eh. Pero sabi niya, kasi kung di kinuha ang aking asawa, hindi maging successful ang aking anak. Bakit? Kasi yung tatlo ng pangalan ng lalaki, drop out yan sa UP habang buhay ang tatay nila. Pero namatay ang tatay nila. Yung isa, nagbagong buhay, nag-apply ng trabaho, naging janitor sa UP Library, isa naging waiter dyan sa Max Chicken, isa nagtulong, and everybody were successful. Pananampalataya. Kasi ang hirap talaga kung nandun ka sa sitwasyon na yon. Ang pananampalataya po dito ay gaya ni sabi ni Paul Tillich, isang theologian, ay tapang, lakas loob na tanggapin na ako'y mahal ng Diyos, na hindi pababayaan ng Diyos kahit na ako'y mga kahirapan, kahit na ako'y may kasalanan. Yung pang isa, kung minsan kailangan natin pananampalataya, mahal ba ako ng Diyos? No? Minsan may time na ako pilungkot na lungkot. Magmimisa sana ako ng midnight mass ng Christmas eh. Ay, hindi ako mapagmisa. Kasi sabi ko, dirindi ako sa sarili ko, ang daming kapalpakan, kasalanan, hindi man karapat dapat gagawin. Ako'y lungkot na lungkot. Ayaw ko magmisa. Alam mo, binulungan ako ng Holy Spirit. Sabi niya, Titus, mahal pa naman kita eh. Kahit ako'y nagkasala, kahit papaka. Alam niyo, naniwala ko doon na mahal ako ng Diyos at nagbigay sa akin ng tunay ng kaligayahan. Kaya minamahal kong kapatid, ngayon po ay tungkol sa pananampalataya. Ito hingin natin na sanang Panginoon tayo ng bayaya, ng pananampalataya, na tanggapin, lakas loob natin mahal na Diyos kahit natin may mga paghihirap, kahit tayo nagkasala. Amen.